guys? Chart from Just Like TV, back another episode of Reaction Time. And again guys, bago po tayo mag-start, disclaimer muna tayo, no? This is just a reaction video. Wala tayong nilalait na tao or gumagamit ng ad hominem na statement sa mga topics natin dito. Pawang simple opinion lang ng isang Pinoy netizen. So ayun nga, no, napakatinding weekend nito in terms of politika sa Pilipinas, no, dahil dito nga nagpakita na ng pagtakbo itong si Idol Rapi Tulfo, no. So hindi siya vice president, talagang ito na, senatorial na nga. At ako, no, honestly speaking, for sure na ako panalo yan. It's either nasa top 5 yan o top 1 siyang senatorial. So kahit anong nangyari ngayon na issue sa kanya dahil senatorial ang tinakbo niya, I'm very sure, for me ay mananalo na siya. At aside from that, no, maliban sa pupuntahan natin yung talk ni Idol Rafi, no, ay ito rin yung mga naging balita, no. Ayan, no, breaking news, Senator Bongo filed certificate of candidacy for BP. Then ito namang si ating Pangulo naman ay nag-announce na rin ng kanyang pagretiro. At ang last na nakuha natin balita sa Kaumelec kanina ay ito nga, si Sara Duterte files her candidacy for mayor in Davao City. So maraming conspiracy, no, ang umiikot, no. Meron nagsasabing dahil ginawa nila Pangulong Duterte yung pagtakbo niya di umano sa vice president ay napilitan, katulad nila Idol Rafi na hindi mag-vice at nag-senator na lang talaga. At yun nga, medyo nabawas-bawasan yung mga kalaban po na si vice president, no. At yun nga, nakita naman natin si Idol Rafi nag-senate na lang. Then meron ding mga alingasaw o mga bali-balita na hanggat hindi pa November, no, pwede pang mag-swap-swap ng mga yan. So for example, Pangulong Duterte, dahil nga sabi nga nila, ang usapan nilang sila mag-ama ni Miss Sara Duterte ay kung sino ang tatakbo sa national post, swap-swap lang naman yan. Kung tatakbo itong isa, yung isa hindi tatakbo. So dahil di nga tatakbo ating Pangulong Duterte sa pagkabise, ay merong chismis na baka mag-swap lang daw yan pagdating ng November. So again, in final niyan, syempre, sa November pa natin malalaman. At talagang makikita natin yung politika, napaka makulay dito sa Pilipinas, no? Pero sa November pa natin talagang malalaman yung finalize niyan. So anyway, punta na tayo at pakinggan naman natin ang sinasabi ni Idol Rapi sa kanyang pagkandidato as senatoriable at ating bigyan ng reaction. So let's watch. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gandang hapon din, Idol. Independent po yung aking ipinail. Wala akong partido para maging maliwanag sa atin lahat. Which is, for me, it's a good thing na yan ang ginawa niya, no? At mamaya, later, no? Ayano natin. Pag-uusapan natin yung mga pros and cons nung pagtakbo ni Idol Rapi at kung sakali man siya'y manalo. Sa loob ng mahigit 2 dekada ko po sa public service bilang isang broadcaster. Tandaan nyo guys, broadcaster. Na nakakaharap at nakakausap ang mga kapuspalad nating mga kababayan. Madalas kong napapansin sa kahit anong klaseng laban, palagi silang nadidihado at mabilis na nalalampaso ang kanilang mga karapatan. Lalo na kapag mayayaman at makapangyarihan ang kanilang nababangga. So may kita natin dito, no, na alam niyo naman kung nanonood kayo ng batas natin or kay Attorney Libayan, no, na madalas na napoportray lagi sa mga Tulfo shows ay ang mayaman versus mahirap. So mamaya bigyan din natin ng opinion ko regarding this, no, pero parang kasi ayan na naman tayo ulit sa mayaman versus mahirap, no. Bagamat totoo naman na nangyayari ang mga ito, pero do you think ba majority, madalas lagi nangyayari, o sa mga soap opera lang naman to nangyayari? Di ba? Anyway, mamaya, later on, magko-comment tayo dyan. Kaya, madalas nating marinig mula sa kanila ang sigaw na hindi patas ang batas. Nako, excited akong malaman ang opinion dito ni Attorney later sa kanyang YouTube channel. Now, yung ganitong klase mga pangyayari, hindi dapat natin pinapayagan na mangyari sa ating lipunan. Kung babalikan po natin ang sinabi ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. In fairness, hindi Marcos. Ramon Magsaysay. He who has less in life should have more in law. Ibig sabihin, ang mga kapuspalad nating mga kababayan dapat, kailangan
ng mas sapat na proteksyon sa ating batas. At yan po ang isang dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa harap ninyo. Maraming salamat po. Okay. So, actually, di pa ito tapos, no? Pero I just would like to comment on that. Parang sinasabi nga niya na may mga parang ang batas dapat mas marami yan patungkol sa mga may hirap, sa mga walang kaya, walang anuman. Ang problema kasi natin dito sa Pilipinas, guys, no? Masyado na tayong maraming batas. Na ang problema sa marami nating batas, maraming hindi nakakaalam, maraming hindi nasusunod, at walang implementasyon. Yun ang issue natin dyan. Ang gusto ko sanang mangyari, na sa dami-dami ng batas natin, sana na-i-implement. Yung simple nga lang ordinansa sa city, yung mga city ordinance, hindi nasusunod, di ba? So, ano ang dapat nating gawin, o nila, bilang isang political aspirant na tatakbo bilang senador, ano ang kailangan gawin para mas lalong ma-implement ang batas? Kasi sila tagagawa ng batas eh. Ang gusto ko sana, dapat ang gagawin para masunod? At kung hindi masunod, ano yung kaparusahan na dapat nating nakikita? Kasi ang daming mga batas na eh. So, ang tanong dyan, nai-implement ba ang mga batas na to? Diba? Hoy, may Q&A pa, Idol Rapi. Balik ka pa dyan. Pabalik ka pa. Sir, tanong ko lang, sir. How confident kayo? Dami niyong followers sa sa programa niyo, sir. How confident yung niyo, sir, sa laban na to? Confident ako na yung mga subscribers ko ay susuporta sa akin at hindi lang mga subscribers ko susuporta sa akin. Yan ang dahilan kung bakit ako independent nang sa gayon wala akong pinapanigan na partido. Yan. Gusto ko yung sinabi niya dyan patungkol sa mga kandidato na yan, no? At lalo na sa mga followers. However, may kita natin dito yung problem nung kay Doc Willie Ong. Bagamat napakarami niyang followers sa Facebook, ay hindi naging converted bilang isang boto. Kasi marami naman sa mga followers, hindi naman botante, mga bata, o kaya naman wala sa Pilipinas or what. Hindi natin alam. So, it doesn't guarantee. Pero knowing Mr. Raffy Tulfo, ako, again, personally, paniwala ko dyan, nasa top 5 yan. Kung di man nasa top 1 yan, nasa top 5 yan si Idol Raffy. So, for sure, panalo na yan. Para sa akin lang naman. Sir Raffy, good afternoon. Can you Good just, from PTV, can you enumerate po kung ano-ano pong mga programs and laws yung gusto nyo pong i-push forward? Thank you. Marami mga batas sa aking karanasan. Sabi ko kanina, for the past 20 years, na kailangan maipasa para sa kapakanan ng ating mga maliliit na kababayan. Batas patungkol sa labor, batas patungkol sa OFW, napakarami. Hindi tayo matatapos dito hanggang October 8 kung isa-isahin ko. Yan lang? Sir, good morning. Okay, bago tayo mag-continue doon, no? Which is totoo naman, yung sinasabi ni Idol Raffy, may mga napapanood tayo sa mga shows niya na, for example, walang masasabi natin kaukulang parusa sa mga agencies, parang lahat, depende na lang sa dole kung paano pag-uusapan. Na totoo naman talaga, napapanood naman natin yun na pag tinanong kung anong pwedeng ireklamo, wala. Unjust vexation, yung favorite na kaso, no? Ang tanong na nga lang, syempre, baka naman may takatagong batas na hindi natin alam na pwede palang pamprotekta. Pero kung wala naman, edi maganda naman tong sinasabi ni Idol Raffy na magkaroon ng batas patungkol nga sa mga, ayun nga, yung mga naaapi talaga. Which is, hopefully, no? Tingnan natin in the future kung ano mangyayari. Good PM, GC po from TV5, sir. Sir, ask ko lang, you are known for the public service even before. Ngayon po, na kayo ay isang broadcaster. Why still run for a national position kung nagagawa niyo naman po yun? Good question. Thank you for that question. Nakikita ko kasi for so many years, nagkakaroon ng limitasyon ang ginagawa kong pagtulong. Hindi sapat because kuminsan, mayroong mga batas na pumipigil sa akin na gawin yung narapat na tulong para sa mga maliit nating kababayan. Kuminsan, kulang. Walang batas na para magkaroon pa na mas malawak na pagtutulong ang ibibigay ko. Kuminsan, may mga batas na hindi na napapanahon. Kailangan nang mapalitan, amendahan. At ito na nga pagkakataon para makagawa po ako ng hakbang at aksyon, makabuluhan na batas para sa mga maliit nating kababayan. Thank you. Sir, good afternoon po. Harleen Delgado from UNTV. Sir, I was just wondering because what happened? There were reports before that you were included in the final talks to be included under the Lacson Soto slate. Why did you decide, sir, to run as independent?
Dahil totoo, hindi lang Bakit? sa Lacson Group kinausap ako, maging sa Pacquiao Group at marami pang iba. Pero minarapat kong maging independent. Bakit? Magalang ko silang tinanggihan dahil gusto ko maging independent, dahil gusto ko ang loyalty ko sa taong bayan at hindi kong kani-kaninong partido. Thank you. Sarap pakinggan, no? Dahil totoo naman talaga yun eh. Depende sa kanya minsan yung mga subscribers nga doon siya madalas dumedepende. At nakita naman natin sa show niya yon. At to be fair naman sa kanya, nakikinig siya sa mga comment na ng mga netizens. Pero madalas, syempre, pag mainit ang ulo niya, ay may mga nasasabi siyang mga remarks na masabi nating tumataas din ang kilay ng mga netizens. Katulad nga nung nakarang issue. Anyway, let's continue. Next question, SMNI. Sir, magandang hapon po. Admar po of SMNA and DZAR. Sir, so wala na pong pag-asa na maging guest candidate kayo kasi may mga partido rin na same din sila ng mga susuportahan kahit na independent. Bukas po kayo maging guest candidate? Maliban na lang kung merong isang partido dyan later on na makita ko nakatugma sa akin advokasya, sa aking paniniwala, pwede siguro ako mag-guest. Pero hindi ako magiging tali sa kanilang partido. Salamat po. Thank Good you. choice, in fairness. So ayun guys, narinig nyo naman ang interview ni Idol Rafi at I'm looking forward kung sakali man nga manalo siya, ay gusto ko makita kung paano siya sa debate. Kasi pagdating sa show niya, syempre siya ang hari o siya ang may control sa diskusyonan. So pagdating sa Senado, I'm looking forward talaga kung ano mangyayari. At kung magkakaroon ba ng lie detector test, syempre ewan ko na lang kung magkakaroon na lie detector test pagdating sa Senado pag sakali man maupo si Idol Rafi, At again, inuulit ko guys, hindi tayo kontra kung gusto niyang tumakbo. You can go ahead. Wala naman pong batas na nagpipigil ang isang broadcaster na tumakbo bilang senador. Katulad ni Mr. Noli De Castro na tumakbo bilang vice-presidente kahit wala experience. Okay lang naman yun, At ngayon guys, pag-uusapan natin bago tayo matapos ay mga pros and cons. At later on, pagkatapos ng video, comment down below din kayo kung ano makikita nyo pros and cons din sa pagtakbo ni Idol Rafi, So, simulan muna tayo sa good side, Sa pros muna tayo. Ang nakikita ko dito ay yung experience niya, yung mahabang panahon na inilagi niya sa public service. Alam niya first hand ang mga problema ng mga tao base sa natatanggap niyang reklamo sa kanyang programa, which is a good thing. Pag syempre, narinig mo lagi yan. So, napipick up mo yung mga weaknesses. Totoo yung sinasabi niya na nakikita niya yung mga weaknesses ng batas, nakikita niya yung kakulangan, nakikita rin naman yung dapat amyendahan. So, for me, it's a good, rin yun, experience sa kanya, Tapos, pangalawa ay, malakas ang appeal niya sa masa. Meron kasi thinking ang mga Pinoy, at least, may naitulong. Ikaw, ano ang ambag mo? So may ganun tayong thinking na okay na yan, nakakatulong naman siya, iboboto ko na yan. So hindi ko lang alam kung good side yun sa Pilipino o hindi, Pero kay Idol Rafi, it's a good thing. And lastly, sa pros niya, is yung pagtakbo niya bilang isang independent at walang political party involved. So baga, nakikita natin dito yung sistema ng walang utang na loob, which is I do agree na sana lahat na lang ganun Ang problema kasi sa atin sa Pilipinas, pag may utang na loob ka sa mga political party na yan, naiipit yung yung gusto mong ipanukala Minsan meron kasi sila mga mga agenda. Kaya ayun, medyo maganda tong technique na to na independent senator. At may kita natin, again, kung gaano kalakas ang mga subscribers ni Idol Rafi Tulfo. Ngayon, sa mga cons naman, so patawarin nyo na sa mga idol kay Idol Rafi Tulfo, ay pagpasensya nyo na yung nakikita ko lang ng personal kong cons sa kanya, no political experience, lalo na sa paggawa ng batas. So hopefully, patulungan siya ng mga abogado at makagawa ng magandang batas para sa mga mamamayang Pilipino. Pero however, syempre, pagdating sa debate, siya harap, lalo-lalo na yung mga talagang magaling sa debate dun sa Senado, ay nako, we'll see kung anong mangyayari kay Idol Rafi, kung magigisa ba siya o hindi, Next, ito yung madalas na nakikita natin pag mainit ang idol ni Rafi Tulfo, Ang sinasabi nga natin na yung kasabihan na when emotions are high, intelligence is low. So maraming experience na tayong napapanood na mainit ng ulo agad ni Idol Rafi. Tapos katagalan ng programa na pag lumabas sa mga ebidensya ganyan, ayun na. Nagkakaroon na ng parang ibang statements na so, nung una galit siya sa ganyan, galit sa ganon, tapos pagdating ng sumunod na araw meron ng bago ebidensya, nagbabago ihip ng hangin. So alam niyo, medyo nakakatakot lang yung side ni Idol Rafi Tulfo. Isa pa na baka nakakalimutan ng mga netizens, pag naging senador si Idol Rafi, iiwanan niya na yung RTIA, lalo na sa boto, pag may posisyon na siya o kaya may na siya, may iwan niya na yung show na yun. Di ba nga si Miss Nina Kataduran, nang nanalo siya sa Congress seat, doon sa party list nila, nawala siya show. So, ganoon din ang mangyayari. Mawawala po yung wanted sa radyo. Mawawala siya.
doon sa wanted sa radyo. So for sure, baka may papalit dyan na hindi lang natin alam kung sino. So we're looking forward to it kung sino ipapalit nila, no? At ang isa pang problem din na nakikita ko or cons kay Idol Rafi ay yung normalizing yung lie detector test na alam naman natin sa buong mundo na hindi naman credible yan. So for me, di ko alam kung gagawin niyang ino-normalize ba niya yung lie detector test sa Senado? We don't know. Lastly, mahilig siya dun sa sinasabi nating mayaman versus mahirap. So, pag mayaman, usually sa kanyang show, pag mayaman, kontrabida agad. So, nawawalan ng medyo due process. Nagkakaroon ng tinatawag natin ng trial by publicity. So, hopefully, hindi natin makita yung ganong style sa Senado dahil hindi niya kontrolado Hindi niya yun show. So, hopefully, hindi maging ganito kasi sabi nga ni Atty. Libayan, no, marami din naman mayayaman na natatalo sa kaso at yung mahirap na nananalo. Hindi siya yung nakikita natin lagi sa palabas sa TV na laging mahirap versus mayaman, laging kontrolado ng mayaman ang korte, ang batas, ang mga pulis. So, in real life, hindi naman daw ganon kadalas. Pagkamat siguro masabi natin may iilan, pero hindi daw ganon majority. So, yun lang yung sana, no, na maayos ni Idol Rapi na yung due process ay maalagaan at hindi tayo trial by publicity lagi. So again guys, no, comment down below kung ano mga masasabi nyo, kung ano rin ang mga pros and cons nyo kay Idol Rafi at ang wish lang natin Idol Rafi, good luck sa kanyang pagtakbo bilang isang senador at good luck na rin sa kanyang kung sakaling mamanalo siya ay sa debate. Makikita natin ang kanyang kalibre bilang isang aspirant senator. So that's it for episode guys. Ingatan nawa po kayo ng Diyos sa inyong paggawa and God bless sa inyong lahat. Bye bye.